Magandang tanghali, kumikinang ina! Nicole Ayala. Yun o. Huwag magpalinlang. Ayan. Nakakaloka. Iba na, no? Huwag ka ma-distract sa ribbon ko. Kaya nga, sabi ko, ano ba yung ribbon eh? Huwag kang ma-distract. Normal, kung ako makakasama mo na matagal na panahon, Diego, huwag ka na madidistract sa mga biglaan kung mga sinusuot. Hindi na yan masyado nakakagulat. Kanina, bago ako pumunta dito sa station, meron kaming, nagdadrive yung asawa ko, nahatid niya ako. Meron kaming isang babae na nakita na, basta matanda na siya, alam mo matanda na siya, siguro mga mukhang senior. Okay. Tas sobrang iksi ng palda. Tas sobrang laki nung, basta may suot din siyang malaki na na kakaiba. Basta kakaiba siya. So, tumawa pa ako, sabi ko, parang medyo may konting tililing si ate, ganyan. So, sabi ko sa asawa ko, mamahalin mo pa ba ako kung ganyan na ako? Tas sabi niya, mahal na nga kita ngayon, may malaking ribbon eh. Aabuti pa ba? Hihintayin ko pa bang tumanda ka? So, hindi na dapat ako nagugulat. Sabi ko, grabe naman. Wait lang, ito kasi si Chris Super, sanay na kasi sa mga ganito ko eh. Nakakagulat ba pag may suot na malaking ribbon? Wala lang. hindi ako ma-offend, promise. Hindi, sa akin kilala na kasi kita eh. Pero yung mga ganyang, siyempre makakaagaw lang ng pansin. Pero hindi talaga na, ay sira ulo to si Nicole. Ano bang ginagawa? Binalot yung sarili niya. Ireregalo niya ba yung sarili niya kay Mayor? Nakakaloka. Hindi. Ganyan lang talaga. May mga tingnan mo si Papa Pindot. Magugulat ako pag wala kang malaking ribbon. Diba? Ibig sabihin, mayroong something wrong. May mga ganun talaga eh. Diba? Different people, different characters, different points of view. Parang signature mo na kasi yun eh. True. Nicole Ayala, brand mo na yan eh. Diba? Magulat ka na lang dito pag nakasama mo ako, nakabarong. Correct. Hindi, totoo yan. Pero kapag ako, naka-Filipiniana, hindi ka magugulat. Hindi, normal mo kasi yan. Normal ko kasi yan. Kaya nga, yung may mga ibang tao na sasabihin nila, bakit siya naka-Filipiniana? Anong meron? Sasabihin ko, wala. Kailangan ba meron? Kailangan ba merong okasyon para magsuot ng malaking ribbon? Kailangan ba may okasyon para magsuot ng Filipiniana? Hindi. Kasi life is too short. Correct. Diba? Masyado pong maiksi ang ating buhay para hindi maging outrageous. Yan. Saka ni Papa Pindot, hindi kanya daw kilala kung wala kang ganyan. Oo. Malay mo, balang araw, pumasok ka dito, may pusa ka sa ulo. Actually, meron kaming binili sa ibang bansa na parang mga animals na pwede ilagay sa shoulders. As a design. Sabi niya, suotin mo yan bukas. Sabi ko, unti-untihin ko lang si Diego, baka magulat naman sa akin. Baka naman magulat siya sa akin, meron akong hayop sa balikat, di ba? Huwag natin siya masyadong gulatin. Nakakaloka, di ba? So, may mga gano'n. Ikaw, anong masasabi mo parang style mo? Wala lang eh. Actually, sa mga damit ko, hindi ako namimili ng damit ko. Misis. Yung asawa ko, anong bibilhin niya sa akin? Yun ang susuotin. Wala akong kaarte. Talaga? Pero buti, sinusuot mo yung mga binibili niya. Ay, kasi kahit galing Baklaran, kahit ano. Kahit ano. Ako kasi, lahat yata ng binili ko para sa asawa ko, hindi niya sinuot. Bakit? Kasi ang style niya, gusto niya lagi lang siya nakaitim. So gusto niya, naka-black lang siya, maluwag, comfortable, ganun. So pag nagbili ako ng something na kasi ako kahit uncomfortable, basta outrageous, okay siya sa akin. Kahit ang katikatin yan, basta maganda siya paningin ko, go. Siya hindi ganun. Pero kanya-kanyang style. May mga ganun kayo. Hindi ko minsan may select ko minsan. Meron siya pinapasot na hindi din ako komportable. Bakit kasi, ito naisip? Kasi sa tingin ninyo, okay kayo dyan. Maganda kayo tignan. Diba? Feeling namin hindi. So, totoo po, minsan napupuwersa po talaga kami. Totoo! At dahil mahal, sige, gagawin na lang, di ba? Iintindihin na lang, di ba? And alam nyo,
alam niyo po, speaking of, sa lahat ng mga misis na katutok, hindi po lahat ng mga mister loud ang movements or loud ang gestures. There are, because that's how they are eh. Hindi naman lahat ng lalaki talagang ma-express na nararamdaman, 'di ba? Mas sweet. May mga may mga lalaking ganun eh na talagang big gestures, malalaking bulaklak pag Valentine's Day, tsokolate kahit walang okasyon, 'di ba? Fancy dinner, my day lagi, 'di ba? Nagpe-Facebook live pa kasama siya. Big gestures siya talaga on social media. Ganun. But there are those people na hindi. And wag kayong magsiselos I mean, of course, nakakaingit yung nakakuha na isang bouquet ng tigwa 1,000. Nakakaingit naman talaga yon. Pero kung titingnan mo ng maigi yung lahat ng galawan ng mister mo, makikita mo na loud din naman yung gestures niya. Malakas din naman yung pagmamahal niya sa'yo. You just choose not to look at it. Diba? Mas pinipili mo yung buti pa si Kumars, kahit hindi kagandahan, binigyan ng bouquet na 1,000. Diyan diba? tayo problema. Kinungkumpara. Yan, diba? Buti pa yung kumari kung hindi naman kagandahan, hindi pa katalinuhan, binigyan ng bagong microwave, diba? Naalala ko tuloy yung kay Totoy Bato, si Flo, yung misis niya. Alam mo, bilib ako doon sa misis ni Totoy Bato. Sabi niya, oy, buti pa si Diego nagbigay ng bulaklak. Hindi niya alam yung mga binigay lang dito sa mga DJs na babae. Inuwi ko. Kasi hindi ko maalala kung sa buong buhay ko na magkasama kami ng asawa kung bumili ako ng bulaklak. Ever. Kahit nung nanliligaw pa rin ako, humingi lang ako ng mga bulaklak na nagtitinda doon, mga tropa-tropa. Natandaan ko yan. Kasi merong one time na binigyan ako ng isang malaking bouquet ng boyfriend ko pa lang siya noon eh. Pinagkukuha niyo yun, tapos Valentine's Day yun. Tapos dinalang sa mga misis niyo. Ganon. Pero, hindi man, kunyari, hindi ka man ma-flowers, but you wear what she chooses for you to wear. And for me, mga hindi man loud on social media, hindi man bonggang-bongga katulad na ine-expect mo, 'di ba? But these are gestures na kapag ka inisip mo, ay oo nga no, mahal na mahal niya pala ako. Yung iniisip mo pa lang nakatimpla na yung kape. 'Di ba? Yung hindi mo na kailangan sabihin sa kanya nakahanda na yung tsinelas, 'di ba? Ganon na yung asawa ko ganon na pero medyo loud din yung may loud gestures siya, pero meron siyang mga gestures na na-realize ko are actually louder. Ibig sabihin, iniisip ko pa lang ginawa niya. For example, pupunta kami ng mall. Bago ako bumaba ng sasakyan, sa office, alam niya na ang suot ko ay heels. Sa afternoon, meron kaming balak na pumunta ng mall. Iniisip ko pa lang na dalhan niya ako ng tsinelas para makalakad ako sa mall. Nandun na. Pagsakay ko sa sasakyan, nandun na yung tsinelas. Kasi alam niya na yung pormahan ko tong naka-heels, dito lang to. Alam niya. Totoo. Alam niya, pagka sa mall, hindi ako makakalakad na malayo. Diba? And for your husband to know that, your partner, your wife, or kung sino man, diba, sa buhay mo, to know that, na ganun siya eh. So ito yung gagawin ko para sa kanya. These are loud gestures. Minsan lang, uulitin ko, we choose not to see. Kasi mas tinitingnan natin, ano ba yung ginawa ni kumpare para kay Kumars? Yan. Kinukumpara natin eh. Super compare, ganun. Yun diba? Yun yung masaklap. Yun yung masaklap. Pero ang kagandahan kay Jowa Dick, kasi ako nakikita ko, yung pagiging loud niya, parang nag-i-extend. Halimbawa, pag may event tayo, hindi lang ang inaasikaso ni Jowa Dick, hindi lang ikaw. Correct. Kasama kung sinong kasama sa circle mo, kasama doon. Totoo. Totoo yan. Kaya nga, so kami, kung nadadamay kami, ibig sabihin, paano pa sa'yo mas sobra-sobra, di ba? Ganon. Umaapaw. Ganon nga siya. Kaya nga, natandaan ko merong isang time na may outing. Gusto na lahat makaroom sa akin. Kasi alam nila, binaunan ako ng marami. So, ibig sabihin, sa akin yung maraming chichirya. Di ba? May ganon. So, wala lang. And yun, loud yun. Kahit papano talaga masasabi mong loud. So, ang tanong mo sa sarili mo, ano ba yung ginagawa ng mister ko na parang ina-expect ko other things that he will do for me? Kasi kinukumpara ko sa iba. Pero, yung ginagawa niya para sa'yo, personal para sa'yo. For example, alam niya na pagpagod ka, ang itong particular na inumin na to ang magpapasaya sa'yo. Yung mga ganun. Simple lang yun. Baka nga hindi mo napapansin. Pero alam niya. Yung alam niya yung gusto mo,
big yun. Siguro- Huwag ka nang compare ng compare. Siguro sa akin, para ang na-verbalize ni Let, yung misis ko sa akin, na parang na-appreciate niya is, halimbawa, pag nagbigay siya sa family niya, hindi talaga ako nakikialam eh. Ayun, Bahala yun. ka, Uy, oo. malaki yan Malaking, Oo. malaking Kasi sa iba pinag-aawayan kasi yes, correct. Sa iba-iba yan, ang laking issue niyan. Oo. May mga tinatago pa nga correct, totoo, yung ganun. Kasi ayaw nung lalaki. Correct, totoo. Ayaw nung lalaki or nung babae, kung sino man, di ba? Merong hindi comfortable with that kind of setup, 'di ba? Correct. So yung mga ganun. So yun yung isipin mo, ano ba yung ginagawa niya para sa akin? Ano ba yung daily? Hindi, huwag ka nang mag-isip ng tuwing merong okasyon. Yung sa day-to-day na activities, yung hindi mo na kailangan sabihin pero siya na yung magbubukas ng bote. Aha. 'Di ba? Hindi mo na kailangan sabihin pero nakahanda na yung unan kasi alam niya na kapag ka natulog ka ng walang unan, humihilik ka at baka hindi ka makatulog na maigi. Mga ganun ba? Loud 'yun. Correct. Ayan ang sinasabi ko lagi, na kasalanan ng social media. Oo. Ine-expect natin lagi na Dati yung... wala naman social media. Naiinggit ka tuloy. Dati ka namang hindi inggitin. Ngayon, inggitera ka na ng taon. Correct. Diba? So ganon. Kaninang umaga, may binili kami sa butika. So pagbili ko usually pag bumibili sa butika, ako lang yung bababa, tas yung asawa ko, iikot lang siya hanggang sa tapos na ako. Pag pick up niya sa akin, dinala niya ako dito sa station. Pagdating ko sa office, binuksan ko yung bag ko. Pagbukas ko ng bag ko, merong pagkain. Favorite ko yun. Wow. Alam niya hindi naman ako makain ng breakfast eh. Pero dahil alam niyang nagdurugo yung puso ko, gesture niya yun para sabihin, smile, paborito mo to, 'di ba? Kainin mo to, ganyan. Yes. 'Di ba? Yung mga ganong mga bagay na sometimes we take for granted but these are actually the big things. Correct. Oo, kaya gusto ko lang mag-thank you sa asawa ko kasi ilang araw na ako umiiyak dahil sa ibang lalaki. Pasensya ka na, lagi ko nga sinasabi sa asawa ko, pasensya ka na, maano ko rin to. Malalagpasan ko din to. Alam mo, lang talaga. A few days pa lang kasi ang ganap, so, 'di ba? Sa sobrang pagmamahal ng asawa mo, pati ako kinausap. Ano ang sabi sa'yo? Sabi niya, alagaan mo yan, baliw na yan. Ikaw na bahala mo na, Dex. Ganun ka makamahal ni Papa Rina. Kung pwede niya kausapin lahat ng mga dito, pakibantayan niya. Pakibantayan niya, baka mamaya balutin niya yung leg niya ni Hello Kitty. Ay, naman nakakalurk. Kaya ito, Diego, itong pagsuot ko ng t-shirt na may malaking ribbon, hindi ako nababaliw. Natural ko to. Ha? Correct. Huwag kang magulat. Natatawa kasi ako, Diego. Hindi, yung kahit gusto niyang pilitin na huwag tumingin, tumitingin siya sa ribbon. Kitang-kita ko talaga. Ay, mapatingin, ribbon ba yan? Diba? O at least, meron ka, sa lifetime mo, meron ka bang kakilala na kaya magsuot ng t-shirt na may ganito kalaking ribbon? Ikaw lang. Diba? O at least, in your lifetime, diba? Meron ka nakilalang ganyang klaseng tao. Ayan. Diba? Oo. So speaking of gratitude, yan, be thankful. Kanina meron akong pinapanood at ang sinabi doon, kung ikaw parang nararamdaman mo parang lahat ng problema, bit-bit mo na, ang bigat-bigat na talaga, think of 3 things. 3 bagay na ipagpapasalamat mo. Yan, diba? Tapos, araw-arawin mong isipin yan, yung 3 bagay na yon, and you will realize every day, pwede mo pang dagdagan, ay 3 lang ba yung ipagpapasalamat ko? Meron pa palang iba. Actually, madami. Kung iisipin mo lang eh. Totoo. Tumingin ka lang sa paligid mo, halimbawa, nasasakyan ka, tumingin ka lang dyan sa gilid ng kalsada, masasabi mo ay, maswerte pa ako kasi for example, yung mga namamalimos. Correct. Diba? Imagine mo yung buhay nila. Totoo, ang hirap, 'di ba? Minsan may ganun tayo, nagrereklamo tayo ang init ng sasakyan natin, 'di ba? Pero ang init dito sa opisina natin. Pero una sa lahat, may trabaho ka. Correct. Pangalawa, may sasakyan ka. Check. May mga ibang tao wala silang ganun eh. 'Di ba? Tapos nagrereklamo ka pa. Oo. Ayan. Sinasabi natin eh. Paano yung reklamo, hindi mo naman nakikita yung blessing. So dapat, tingnan mo rin yung blessings. Ay, nako. Masyado kasi tayo kung minsan nakatuon sa sarili natin. True lalo. Pag masyado tayong iniisip natin yung sarili natin, hindi natin nakikita na ang swerte pala natin kumpara sa iba. Diba? Meron talagang, may ganun talaga eh. Oo, kasi kung minsan talaga, may mga bagay-bagay talaga tayo na dapat harapin. Kahit mahirap. Totoo ka dyan. Haharapin natin kahit mahirap.
natin kahit masakit, di ba? The only way for you to get to the finish line is to go through the obstacle race, di ba? Kaya yung iba nahihirapan makapag-move on dahil pinipilit Ako ba yan? Charot. Ako ba yan? Pinaparinggan mo ba ako? Sabihan mo na ako. Diretsuhin mo na ako. Dahil ano? Dahil ayaw nga harapin yung katotohanan. At mahirap naman din acceptance talaga. Acceptance kasi. Ang hirap talaga ng acceptance. 20 years Oo. yun. Ako na ba talaga? Akala ko yung mga tambalanista. Yan. Ako pa rin pala. Ako naman pala ang ending. Ako pa rin pala. Diba? Pero again, mga kabisyo, there are so many things to be grateful for. Yeah. Ngayong araw na ito, yun yung dapat po nating isa puso at isa isip na napakaraming dapat nating ipagpasalamat. Marami mang problema, hindi naman, ano ba yung sabi sa Bible? Ang promise, hindi naman yung hindi ka magkakaproblema. Correct. Ang promise ay tutulungan ka. Ayan. Diba? And dun sa gitna ng mga problemang yun, merong mga napoproduce na mga magagandang mga bagay. Tama. So ano lang, kapit lang po tayo. Yes, Yan. kasi may reason yan kung bakit mo pinagdadaanan yan. Ano lang kasi talaga ako minsan, Jegs, yung alam ko na nga makakapanakit tong kantang to, tutugtugin ko pa. Alam ko namang mas lalo kong iiyak pag nanood ako sa ganitong klaseng panonoorin ko pa. Alam mo yun? May mga ganyan din kasi kung ugali na talagang pang may malaking ribbon talaga eh. Pang may saklap na tililing. Oras natin, 39 minutes makalipas sa oras ng alas 12 na. Exit na tayo for now. Yeah. Siyempre, kumikinang naulo, Diego Bandido. At ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion Kailangan ninyong Jegs, kailangan nilang antabayanan yung podcast namin ni Chris on Monday. Para po sa inyo, 1 oras. Hindi namin namalayan. Pero usually, sobrang miss namin yung isa't isa. 1 oras. Pero usually, ilang minuto yung ginagawa niyo? 20. 20, so ngayon naging 1 oras. 20 minutes, 1 hour. Medyo intense. Ang daming hugot. Oo, medyo intense kasi yun yung time lang na nakapag-usap pa kami, na nakapag-usap na kami after the goodbye episode. So, definitely maraming talaga. Madaming luha doon, promise. Hindi naman nakakagulat sa akin, ang daming luha doon. So, definitely kasi after nga yung goodbye episode niyo, so maraming tumakbo sa yung mga revelations, yung sinabi mo, yung sinabi ni Chris. Correct. So, daming tumatakbo sa utak mo, yung mga thought bubble. So, alam mo yung isang na-pick up ko, not to preempt, no, pero talagang it highlighted our difference again in terms of personality. Kasi, pagpasok pa lang pakabasa ko ng kwento ng Bornay, umiyak na ako agad eh. I mean, umiiyak na talaga ako. Tapos iyak ako ng iyak all throughout. As in, ang dami ko talagang iyak. Actually, nag-end siya sa iyak. okay. Nag-start siya sa iyak, nag-end siya sa iyak. Na hindi naman nakagulat kasi ako yun. That's my character. I've always been a feeler. Feel ko talaga lahat ng emotions. Ina-acknowledge ko kasi lahat ng emotions eh. Parang hindi ko siya ini-invalidate. Talagang, binibigyan ko siya ng chance to shine. Yung loneliness. Alam mo yun? Binibigyan ko siya ng chance to shine. Tapos si Chris, naka-move forward na siya. Not that it's a bad way ha. Kasi he has always been like that. Na kahit na matindi yung pinagdaanan, dinaanan niya na. So ako, nandun pa rin ako. Hindi pa ako nakakausad. Nandun na siya sa hindi pa man finish line, pero nasa gitna na siya. And sobrang evident dun sa episode na yun sa podcast namin. Kasi okay na siya eh. Kasi nakapag-zoom out siya agad. Ako hindi ako napag-zoom out eh. And nung nag-zoom out siya, sabi niya, alam mo, to make you feel better, hindi naman tayo naghiwalay na magkagalit tayo eh. So technically, it's not really the end of an era. Sabi ko, so mali pala yung sinulat kong end of an era. Sabi niya, mali, burahin mo. so sabi niya, technically, hindi naman tayo dahil naghiwalay tayo kasi magkagalit tayo or masama ang loob natin sa isa't isa. Hindi. And we know for a fact that when we're together, ano talaga siya, bongga talaga siya. Malay mo,
hindi man mag-work sa atin dito kasi because of legal implications, sabi niya, pero mali mo may makaisip ng TV show o talk show na tayong dalawa na it will work kasi kahit naman magbago yung pangalan ko o magbago yung pangalan niya, yung chemistry namin, talagang undeniable. Hindi talaga matatapatan yun kahit anong mangyari. Oo, hindi siya, undeniable siya talaga. So, yun, pwede, ano siya, parang kumbaga kung ako, ako na yung Petro, siya yung kabayo. Diba, kung ako yung Petro, siya yung kabayo, it will work. Tapos parang, excite nga naman ako dun sa idea ng meron palang possibilities. And yun yung, maski nung nag-goodbye siya, yun naman paulit-ulit yung sinabi, diba? Na hindi natin alam kung ano yung kasunod. Oo. Nagkataon lang talaga na syempre may ano tayo, may dapat sundin na batas. Correct, diba? Tsaka nagkataon lang din talaga, Diego, na yung kapartner niya hindi talaga mabilis mag-move on, diba? Ganun kasi talaga. Tsaka, Diego naman ilang taon, hindi wala pa nga isang linggo simula na goodbye episode. Gusto nyo, expect na ba ng lahat mag-move on na ako agad? si Chris kasi kaya mabilis siya naka-move on kasi ang dami niyang time to process the feelings. Yes, oo. Ikaw, tsaka kinakailangan mo magtrabaho. Nandito ka pa rin sa oras na to. Itong setup na to, so laging nare-remind mo siya. Correct. Diba sa kanya, nakahiga siya, na napaprocess niya yung emotion, yung thought. Naka-zoom out na siya agad. Oo, kaya mabilis. That's really him. Nasabi ko nga, kung meron akong kaiingitan sa'yo, hindi naman ako naiingit talaga, pero kung meron akong kaiingitan sa'yo, yun talaga yung ability niya to move forward agad. Parang ano na talaga to, goodbye next. Ganon na agad. What's next? Next? Okay, nangyari to, masakit, sige, go. Ganon. Yan. Diba? Tapos talagang magkaiba kami kasi ako hanggang ngayon Kasi hindi nga tumitigil yung mga luha ko. Promise, sabi ko, ano ba to? Kailan ba to mauubos? Kasi ang pagkaiba nung atake nyo, ikaw, ina-approach mo siya emotionally. Heart kasi ako Oo, siya medyo intellectually. Medyo mind siya. Ngayon, alam ko naman kung anong gagawin ko, Jegs. Alam ko talaga kung anong dapat kong gawin. Promise, alam ko talaga. Hindi ko lang magawa kasi yung brain ko tsaka yung heart ko, magkaiba sila ng direction for now. Alam mo yun? Hindi sila magtugma. Kaya, nandun pa ako. Correct. Magtutugma din yan, di ba? Siyempre, normal naman yan Takes para time. sa mga babae. Kahit sa anumang break-up Yes. mas unang nakaka-move on si lalaki. May ganon. Kaysa sa babae. Kasi very emotional kayo. Yung hormones, etc. Hindi lang yun. Memories. Yan, oo. Nakailang terabyte kasi kayo. Correct, ang dami. Meron na nakakalimutan na namin. Diba? Hindi kami madunong sa date. Minsan napapagalitan. Minsan, pag nagsasayang nga ako ng form na sa asawa ko, i-message ko pa, ano nga yung kasal natin? Anong year nga yun? Kaya nga diba, no, isang araw tinanong ko sa'yo, ilang years na kayong kasal? Walay na sagot ang Diego Bandido. Pambihira. Oh well. O siya, exit na tayo. Okay. Mamaya tayo ulit banding. Kwento ng mahiwagang burnay. Yan. See you later. Bye.